Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Wow! Ngayon po ay 15 ng Setyembre 2025. Ang oras po, alas 11:08 ng umaga. At syempre, alam nyo na, pag ganito ang 15, di ba, marami po ang masaya, marami po ang gastusan, marami po ang nasa pamilihan. Ganun talaga, di ba guys? Pero ito po ang pagkakataon para mag-isip-isip muna tayo bago gumastos, ha? Tandaan nyo po yan. At saka mag-ingat-ingat din po tayo. Alam nyo naman maraming bad guys ang hindi ho natin maintindihan. Wala na hong katapusang mga hold-upper, snatcher, mandurukot. Naku guys ha, hindi ho biro yan na yung pinaghirapan nyo ay mapupunta sa kamay ng iba. Sabi nga po ng iba nating mga kababayan, Diyos ko po, ang dami ng problema ng Pilipinas, no? Alam nyo, actually, no, nakaka-stress talaga kahit ikaw ay hindi nakaupo sa gobyerno. Pero tayo po lahat ay nai-stress. Lahat po tayo nagmamahal sa bansang ito. At syempre, meron ding nagmamahal sa mga nasa gobyerno, meron naman nagagalit sa mga gobyerno. Kaya po, yan po ay wag nating masyadong seryosohin. Ang maganda po niyan ay isipin daw natin, ano ba ang solusyon sa mga problemang ito? Kasi yan pong pinag-uusapan natin ngayon, kung tutuusin guys, ito po'y tapos na, naganap na. Ang problema na lang po, kung talagang merong nagnakaw na mga tao dyan, ay ito na yung pagkakataon na tayo po siyempre, babawiin natin ang lahat ng pwedeng bawiin, di ba, na ibalik sa gobyerno. Pero ang tanong daw na ilang mga netizen sa atin, what if? Yan, siyempre, sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio ito ha. What if, sir? Ayan, attorney, anong, hindi natin hintayin lang natin si attorney, baka biglang dumating alam niyo naman ho yung ating partner, napakarami ho talaga. Napakarami yung schedule na hindi ho niya maintindihan kung paano po niya pagsasabay-sabay. Yan. Alam niyo po ba, di ba tayo po naghahanap bilang isang, sabi nga nagmamahal sa gobyernong ito. Ang dapat nating isipin ngayon guys, saan tayo makakakuha ng solusyon sa mga bawat ginagawa ng mga iba. Hindi naman ho natin maituturing na lahat po yan ay magnanakaw, di ho ba? Talagang pag merong magnanakaw, meron ding nagpapanakaw. Sabi nga po, parang ano din po yan plus at saka negative. Lahat naman po tayo ay merong merong karapatan o responsibilidad na dapat po isipin din po natin, di ho ba? Meron nga hong nagsasabi naman dyan, dapat daw po ang mga magnanakaw daw po ay ikulong kaagad. Hindi po ganun. Alam niyo po sa bansang ito ho nakakatuwa lang sa atin. Ang bansang ito po ay may proseso. Lahat po yan ay meron ho tayong dinidinig, merong pagdinig, di ho ba? At meron ding karampatang parusa para sa mga ganyan. At sinasabi nga po ng iba na natatanging ang highest court of the Philippines, yung ating Supreme Court, ang sila po ang magbibigay ng mga detalye para dyan sa mga kasong yan. Kung hindi man, syempre, alam naman ho natin, isa rin sa mga nagdidesisyon dyan ay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Well, mga kaibigan, dahil talagang marami ho, alam nyo, meron na nga hong halos hindi na makatulog sa kakaisip, para bang feeling, di ba? Feeling opisyal ng gobyerno. Marami ho tayong ganun. Pero alam nyo po, hindi lang dapat opisyal ng gobyerno ang mag-iisip sa problemang ito. Hindi lang po sila, ay dapat po concerned din po tayo, lalong-lalo na
kita nyo marami hong revelasyon. Meron hong fake or fact, sabi nga po, no? Importante po kasi na meron, kagaya ni Sir Dennis, di ba? Kita nyo kung magtanong siya, maganda yung mga tanong niya. At nakikita po natin na meron po tayong dapat pagtulungan, bigyan ng pansin, no? May mga taong nagsusumbong, may mga taong isinusumbong, di ba? Lahat po yan ay pinakikinggan yan. Whether it's good or bad, pinakikinggan po yan. Hindi po lahat na kapag masama ang ginawa, feeling natin convicted na po sila, hindi po. Lahat po ng tao, pwede pong pakinggan, di ba? Kahit mapribado o mapubliko. Okay, samantala, dito muna tayo sa balita, no? Sa ngalan po ng Yes Yes Show Topacio, salamat to sa ating lead, no, na narito si Daniela. Salamat, Daniela. Maglulunsad ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang grupo sa bansa bilang panawagan sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Narito ang ilan sa mga nakatakdang kilos protesta. Meron ba tayo may ipapakita dyan? Ayan, okay. Anyway, narito muna ang ating kaabgapay sa linya. Ayan, walang iba kundi si Calando Marquez. Calando Marquez, ano pong balita ngayon sa LTOP? Ay, Ma'am Jovi, good morning at po. maraming salamat. Salamat Opo. sa inyong pagtawag ulit. At ang balita ko talagang kami ay talagang inaalidokdok sa balitang mga magnanakaw dyan sa DPWH at ano ba ito nangyayari sa ating bansa. Kaya kami nagpapasalamat sa ating mismong Pangulong Bongbong Marcos na tinulungan natin nung eleksyon. Ay siya na mismo ang nagsiwalat itong mga kabalbalan ng pagnanakaw na bakit ito napapahintulutan ng COA na makapagnakaw na hindi man lang sa nakikita kasi na investigasyon, Ma'am Jovi, ano? Opo. Pasensya na kayo. Ay paano nakapaglabas ang mga pera nitong mga kontraktor na hindi alam nung mga COA? Itong COA ng COA na ito kasi ito parang promote sa nanakaw eh. Pero hindi naman lahat. Maraming matitino in fairness po. Maraming matitino na COA. Pero itong kasabwat dito sa mga pagnanakaw na ito, dapat siguro po ito ilagay na lahat sa kulungan itong mga ito. Kung po pwedeng kuryentehin na ho. Ay nako, Calando, ang hirap po kasi, no? Kapag lahat to nasa kulungan, namamatay po sila doon. Nagkakasakit po sila. Alam mo naman yung ating kulungan, hindi rin maganda ang sitwasyon kung tutuusin. Kung ayaw nilang makulong doon sa hindi maganda, hindi siya gagawa ng mga masama. Ganyan. Oo, Diba? tama. Dahil alam nila na masama yung kulungan natin eh. Bakit mo sila ikukulong doon sa naka-air condition, itong mga mandarambong na ito, itong mga magnanakaw na ito? Dapat sa kubeta natin ito pinapatulog, doon sa kubeta na talagang buksan mo yung nodoro para maamoy nila. Pero unless Calando, baka naman yung iba na pagbibintangan lang kasi alam niyo naman ngayon, sabi nga na iba kung sino daw may pera, sila pa yung pinapanigan. Bagamat yung mga walang-wala ay hindi sila napapakinggan. Anong masasabi niyo rito? Yung sinabi, Ayan. kagaya nga yung Batyaw, di ba? Yung superseding of the law na administrative order. Ayan. Sira na yung ano nyo, Calando, yung audio. Ano nangyari dyan? Okay, sige po. So, yung pong Joe kasi mga Joby, na itong joint administrative order dahil dun sa sinabi mo, na itong mga hudikatura nga natin, pinapanigan nila kahit mali dahil nga may pera eh. Di ba? Yun, Kaya ang dito, problema. masakit man sabihin natin dito sa ere, na ang batas natin ngayon ay parang gatas na lang eh. Hindi naman lahat. Di ba? Maraming matitino na gusto natin. Pero kung galing na abogado ang gagawin mo, na ilalagay natin dyan, yung bang sinabi ko nga eh, kahit na hindi magdurusa, nagdurusa nga. Ayan, Diba? medyo malabo na ang boses ninyo, Calando. Aha. Nandiyan ba si attorney? Attorney Inton? Wala. Okay. Anyway, yan po'y kasama ni Calando kasi. Kaya kailangan marinig din natin yung pagbabago ng kanilang hanay. But anyway, Calando, nandiyan ka na ho ba ulit? Ayan. Anyway, habang inaantabayan natin, medyo nasira yata yung kanyang nasira yung kanyang... Okay. Well, anyway, no, At
Ayan. Okay, maraming salamat po at habang tayo po ay nagkakaroon ng mga panawagan, dito nga po narito ang ilan sa mga nakatakdang kilos protesta. Ngayong araw na ito, Setyembre 15, isasagawa ng Day of Indignation sa University of the Philippines, Cebu at Black Monday protest sa Polytechnic University of the Philippines upang igiit ang paglaban sa katiwalian at hilingin ang mas mataas na budget para sa mga universidad. Setyembre 17 hanggang 19, nagdeklara ang Transport Group na manibela ng 3 araw na transport strike. Nakikiisa sila sa panawagan laban sa korupsyon sa kabila ng kahirapan at sakuna. Setyembre 18, magdaraos ng rally laban sa katiwalaan ang mga residente ng San Fernando, Pampanga. Magkakaroon din ng hiwalay na transport strike ang grupong Piston at Rally, ang mga youth groups at DPWH sa Quezon City. At Setyembre 21, magaganap ang Billion People March sa Rizal Park upang manawagan sa katotohanan, pananagutan at justisya para sa mga sangkot na flood control scandal. Mayroon ding mga ulat na magkakaroon ng rally sa tapat ng bahay ng mga pamilyang Diskaya na may-ari ng mga construction firms na iniuugnay sa mga maanomalyang proyekto. Okay, alam nyo guys, masakit ho ito, diba? Napakahirap po talaga na dahil sa nabuking ka, ay tapos marami pala kayo, diba? Marami palang nakikinabang. But anyway, yan ang hirap, di ba? Kaya yung paggawa talaga ng masama ay hindi ho tumatagal yan. Kaya mag-ingat po tayo sa desisyon natin, lalo na kung kayo po ay mga politiko. Kayo po ay naririyan para ho ipagtanggol ang taong bayan, pagandahin ang bansa, i-develop ang mga anumang dapat i-develop, no? At nangyayari po kasi ngayon, eto ho yung problema sa atin. Imbes na gumanda ang bayan ito ay nagkakaroon ng hidwaan sa pamamagitan ng mga prinsipyo, sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na hindi naman ho dapat mangyari, di ba? Kasi ang pera pong ginagamit po ng mga sino mang tao sa pagnanakaw daw ay ito po'y pera ng taong bayan na kung saan dapat po sana ay makatulong po para sa pagpapaunlad ng bansa. Mantakin ho natin, di ho ba? Napakasakit isipin, pati yung mga empleyado ng mga bawat ahensya na may problema, pati sila nadadamay, pero ang tunay na nakikinabang dyan ay yung mga head lang po nila, di ba? Pero wag natin nilalang yung mga head, kasi yan, ay it's either isi-share nila yan sa mga tao nila or sosolohin nila, di ho ba? So yan po yung nangyayari ngayon na ikinalulungkot ng marami. Marami yung mga Pilipino at talagang umaasa sa pag-develop ng bansang ito. Napakagaling ho talaga ng mga Pinoy natin, no? Pero nagkakaroon lang ho ng aberya kapag kahit naman ho sino, di ho ba? Kapag wala na hong perang magagamit para ho sa pagpapagawa ng isang bagay, ay talaga hong hindi po yan magagawa ng maayos. Lagi nating tatandaan, lahat po ng mga bagay kapag kulang sa budget, ay wala hong quality ang mga gawa, di ba? Kaya ho, yan, kaya ho marami hong nagagalit dahil nga po imbes na ipagpagawa ng napakagandang proyekto ng bansa ay nauuwi po sa kanya-kanyang bulsa. Bagamat hindi naman ho natin masasabing silang lahat ay gumagawa nun, may mga tao pa rin na kahit papano ay nag-iingat sila sa mga gawain nila. But maaaring yung iba dyan sabi nga po, ang iba dyan nakatanggap noon, pero yan ay para saan, di ba? May mga ganun ho. Yung before the election, nakatanggap daw ho sila, pero para saan? Para yata sa campaign nila. So, kanya-kanyang mga bagay po ang hindi ho maintindihan ng mga Pilipino ngayon. Nagugulat na lang ho tayo kapag tayo po ay, of course, ayan na. Okay. Balik natin si Kalando bago tayo mag-break. Kalando, good morning ho muli. Ay, good morning ulit po, Ma'am Jo. Ayan, okay na. Opo, sige po. Sa amin kasi, Ma'am Joby, nakakalungkot at napakasakit tanggapin na yung pera pala na ating buwis na ibinabayad sa gobyerno, ninanakaw lang na kami sa transportasyon, Ma'am Joby, ni hindi nabibigyan ng sapat na budget. Ang nabibigay lang yung mga ayu-ayuda, kunwari na mga fuel subsidy, para bang bata na umiyak, napigyan mo ang kindi, tumigil na.
Ganon. Opo. Pagkatapos lumabas mismo sa ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos at nakikita natin yung mga limpak-limpak na salapi sa ibabaw ng mga lamesa ng mga DPWH. Talagang nakakaluma, Ma'am Joby. Totoo po yun. Na kami ay nagtitiis na ipinapapasada namin ang mga bulok namin na mga jeepney, mga taxi, kung ano-anong mga public transport. Sabi nila sa Kongreso, walang pondo at walang maibigay sa amin. Yung pala kasabwat ng mga mangilan-ngilan na kongresista at saka senador. So nakita natin kasi, Ma'am Joby, yung pagkain lang ng anak ng isang kongresista na 700,000 isang gabi lang, isang kainan na wala pang 10 katao. Ano bang klaseng kinain ng mga ito? At sana lumubo na mga tiyan, kaso nga, yung mga anak, wala namang kasalanan dahil ang nagnakaw ay yung magulang, di ba? Opo, hindi dapat kasama yun. Opo. Kaya natutuwa naman yung mga bata dahil ang sabi ko nga, wala pong kamatis na bubunga ng talong. Kung magnanakaw yan, nagpapakain sa kanila, magnanakaw din ng bunga, di ba? Opo. Wala namang mangga na bubunga ng santula. Opo. Sana maging sensitive din yung mga anak, di ba? Kaya lang biruin mo man, naka-Lamborghini, kung ano-ano mga sasakyan yung mga anak. Tapos nagsisinungaling pa kung ano-anong sinasabi na presyo na ginagawang ignorante ang mga tao. Kaya kami, sasama na, may rally kami Ma'am Joby, sa darating na Biyernes. Opo. Pero yung nationwide rally po, hindi po kami magrarally dahil lamang po doon sa pagkontra dyan sa kundi ang kinukontra namin, itong pagrarally namin ay talagang pagkukontra doon sa pagnanakaw nitong mga pinapasweldo ng taong bayan, pinapalamon ng taong bayan, nanakawan pa ang taong bayan, yun po yung nakakarimarin, Ma'am Joby. Opo, Kalando, kilala ko po kayo, matagal na po kayong nagsusumikap na mapaganda ang transport sector, pero talagang hanggang ngayon, inabot mo pa rin, ano? Pero mo, Ma'am Joby, magmi-meeting kami sa Kongreso, kung ano-anong alibay na wala daw mailalagay. Pero mo ngayon, 2026 na budget na naman. Nag-hearing ngayon ng Kongreso at Senado. Walang kahit ni sintabo na pondo na ibibigay na naman sa amin sa modernisasyon na gusto namin ay maganda ang sasakyan ng ating mga kababayan. So hindi kami kontra sa paglabas ng ating Pangulo ng labas. Sang-ayong kami yan. Kaso paano naman kami? Mamamatay na lang kami dahil maglalabas ng magagandang sasakyan, libre pa. Paano naman kami kikita ngayon? Yun lang. But anyway, Kalanda, pag-usapan natin yan mamaya. Magbe-break muna tayo pansamantala, okay? Yan, sa ngalan po. Okay po. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio dito sa Yes Yes Show Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Yan. May nagtetext sa akin, di raw niya nakita yung pangalan ko. Okay lang po yun. Ganun no talaga. Pag nilagay, okay, salamat din. Pero kung ayaw ilagay, okay din po yun. Importante, nagsasalita naman ako. Doon nyo na lang pakinggan, guys. Yan. Huwag na kayong masyadong palahanap. Ganyan ho ang ano natin ngayon, ha? Tayo po maraming mga natatanggap na text ngayon. But anyway, balik natin ang usapin kay Kalando Marquez. Sa ngalan po yan. Ngayon na ay nandiyan dyan yata sa linya si Attorney Ariel Inton. Nandiyan ba, Attorney Rinton? Nandiyan na ba siya? Ayan. Alam niyo okay. Sige, salamat. Anyway, antabayan na natin habang kinokontak po, ay nagbabala po sa publiko ang PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board tungkol sa mga grupo at individual na illegal na ginagamit ang pangalan ng ahensya at ng mga opisyal nito. Yan yung mga naggagamit ng pangalan, may pangalan, huwag nyo pong gagawin yan. Ayon sa PCAB, sangkot ang mga grupo sa mga hindi otorisadong gawain tulad ng pagsumite, pagre-renew at pag-release ng mga aplikasyon para sa ahensya o sa lisensya ng contractors. Iginiit ng PCAB na lahat ng opisyal na transaksyong komunikasyon at pagbabayad ay ginagawa lamang sa kanilang mga official channels. Yan. Anila, hindi sila nagbibigay ng otorisasyon
o go signal sa mga anumang third party para mangolekta o mag-file ng dokumento o bayad para sa mga naturang ahensya. At syempre, kaugnay nito, nagbabala ang PICAB na kanilang kakasuhan ng National Bureau of Investigation ang mga mahuhuling. Sabi nga, dyan nga sa NBI mismo, ang mga mahuhuling nagpapanggap. Matatanda ang nasangkot ang PICAB sa kontrobersya tungkol sa mga flood control projects. Alam nyo, ito ho nakakatakot talaga. Ang dami na ho kasing mga gumagamit talaga na hindi nila pangalan, yung mga identity theft. Marami ho niyan. Kaya ho mag-ingat din po kayo maniwala at marami ho mga AI din. Alam nyo naman, hindi ho masama ang AI, but yung iba ho ng mga scammer, mga hindi ho maganda na gagamitin ho ninyo nang walang paalam dun sa tao yung kanilang mga pangalan o kanilang mga mukha. Nako, napakarami po niyan. At syempre, tayo po naman, no, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ay kailangan po mag-ingat-ingat din po tayong lahat dahil tayo po ay hindi po basta-basta na dapat maniwala tayo. I-check nyo muna po sa mga kinauukulan yung mga bagay na ibinibintang na ibang tao. Napakarami mo yan. Alam nyo naman ngayon para masira ka lang kung ano na ipagbibintang sa'yo, di ba? Kaya ingat-ingat din po tayo at alam nyo, tanging, sabi nga, tanging Diyos lamang nakakaalam na marami pong gumagawa niyan. Kaya po, alam po kung paano po ayusin ang mga mali. At syempre, ito naman po ikinakatuwa rin natin na sana po ay malaman po ang katotohanan ng iniimbestigahan ngayon. Pero sa dami ho na nag-iimbestiga, nakakaloka, di ba? Sa dami ho na nag-iimbestiga, medyo nakaka-disappoint po mga kaibigan, yung mga friendship natin na nagtatanong, ano ba yan? Napakarami namang nag-iimbestiga niyan. At feeling, ayan, nasa linya na ang ating gwapong kaibigan. Walang iba ako din, Attorney Ariel Inton, yan, magandang umaga po, spokesman ng Land Transportation and of course, Regulatory Commission. Hello, board, yan. Magandang umaga po, Attorney Inton. Magandang umaga, Jovi, at medyo konting paglilinaw lang, tapos na yung kontrata natin dun sa LTFRB. Ay, ganun ba? Sige po, paliwanag niyo po, tayo Attorney. umalik tayo as President ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Pero Attorney ang dami-dami nyo na rin nagawa nung araw pa, napapansin ko, hanggang ngayon talaga lumalaban ka pa rin sa kabutihan, lalo na pagdating sa legal na pamamaraan. Attorney, ano po bang update natin ngayon ukol sa bago mong sinamahan na grupo? Well, eto naman dati pa rin to, no? Yun na magsasampung okay. taon na rin itong LCSP. Ngayon, yung kanina, yung intro mo, napapakinggan ko, na ang dami-daming nag-iimbestiga. Di ba? Opo, di ba? Totoo yan. At may kahihinatnan ba yan? Yan yung mga katanungan. Ngayon, kung may kahihinatnan, kailan matatapos? Ngayon, sa amin po sa LCSP, ang una pong ginawa namin, nag-file po kami ng petition for writ of kalikasan sa Korte Suprema. Opo. Ganito po kasi ang aming tingin dyan. Okay, maraming mag-iimbestiga, gusto pakulong, pabalik ang pera, lahat yan. Ayos naman yan, pero kailan mangyayari yan? Habang nagkakaroon ng pagdilitis, kung sakaling mayroong pagdilitis na, habang nagkakaroon ng investigasyon, kapag yan Independent Infrastructure Commission na pinorma ng Malacanang, sa lahat yan, mapipigilan ba ng mga yan yung baha? Saka yung ulan na malakas? Hindi. Di ba? Opo. So, in other words, even na nagkakaroon tayo ng investigasyon na ganyan, floods will still come. Di ba? Opo. Ang perwisyo sa tao nandiyan pa rin. Kaya ang amin pong naisip, yun pinakamadaling paraan sa amin pong bilang abogado sa aming tingin, Opo. ay yung writ of kalikasan para utusan ng Korte Suprema itong mga to, yung mga ng anomalya, itong mga nababanggit sa anomalya, mga kontraktor, DPWH officials, itong mga congressmen, to restore immediately itong mga kasi
kapag hindi ginawa, it is already a threat to the environment. It is a threat to a balanced ecology. At yung nga po is a constitutional provision. Yes, tama. Yan, katulad yan. Itong, kanina sinabi nga natin. Kapag yung mga ghost project na yan, saka yung mga substandard, ibig sabihin ba, mag-appropriate na naman tayo ng panibagong budget dyan? Di ba bayad na yan sa kanila? Yun na nga po eh. Di ba? Ilang billion na, Tama. taon-taon, na yan pa rin ang ginagawa, na hindi naman ginagawa. So, kapag mag-appropriate na naman tayo, abay, wala nang katapusan yan at hindi natin sigurado na yung mga papalit dyan, assuming na, alam mo naman, pagka nandiyan na, hindi rin kukurakutin yung mga perang yan. Hindi natin sigurado yun. Opo. Kaya, ang amin pong nais dito ay para kumbaga ikaw, Juby, nagpagawa ka ng sasakyan o nagpagawa ka ng tama. bahay. Hindi maganda pagkagawa, hindi sang-ayon sa kagustuhan mo. Di ba, binabackjob mo nang wala ka ng ginagastos? Yun ang nais namin. Opo. Pa-backjob natin dito sa mga to. Nang hindi Tama. nagagastos ang taxpayers natin. Kasi taxpayers money yun eh. Ngayon, pag sinabi, isa namin kunin ang pera, bay bahala kayo nagnakaw niyan eh. Tama. Diba? Dahil, Tama. yun ang ngayon, na ba sila? Takas sila sa kanilang criminal liability? Hindi. Nandun pa rin yung criminal liability nila. It's just because we have to restore. Why? Because how many years matatapos tong investigation? At tagal habang yan. nagkakaroon ng investigasyon, meron pa rin ulan. Meron pa rin Opo. baha. Tama. Diba? So, tiisin natin yung mga mamamayan, magtiis muna tayo sa baha. Anyway, iniimbestigahan na naman eh. Opo. Kailan pa yun matatapos? Kaya yun po ang amin pong demanda. Attorney Inton, napakaganda po ng iyong suhestyon. Sana po lahat po ng mga abogado na dito sa Pilipinas, lalong lalo yung mga top-notcher ng mga bar top-notcher, ay makiisa sa inyo. Kasi ito yung dapat mangyari. Puro na lang ba tayo investigasyon, tas nagati-hati pa sila. Yan ba libre? Di ba may bayad din yan? May gastos dyan, di ba? Kailangan itanong natin magkano ba gagastusin nun Kada ating mga investigation nila. taxpayers dito sa independent commission. Correct. Yan ba 3 tao lang? 4? Hindi po, napakarami They will yan. need lawyers. They will need lawyers, engineers, accountants. They will need a battery of personnel para Tama. dyan sa investigasyon. Ngayon, I hope na it will really be independent. No? Tama. Nire-reserva natin yung ating comment dyan. Although, hats off tayo dun sa mga kasapi, mga with integrity, yung mga, yung mga in-appoint. Pero, alam naman natin na ang daming pressure. Opo. At sana, yung sinabi nga ni Presidente, no one will be spared. No? Sabi niya yan, no one will be spared. So, hanggang saan yun, no one shall not be spared. Tama yan, Attorney Inton. At of course, nagpapasalamat ako sa inyo kasi kahit papano, natumbok ninyo yung mga bagay na nais po ng netizen na mangyari. Oo. Sayang yung panahon natin eh. Sayang daw yung oras. Alam nga, ito lang ha. Opo. Sayang, sana nandyan si Attorney. ating Oo nga sa eh. Tommy Perry. Opo. Alam mo, ako nakikinig naman yan ha. Hindi ko malaman kung ba't nag-iimbestiga pa. Alam naman nila yung mga nangyari Tama. yan. Oo Alam nga. naman nila yung kalakaran dyan. Noon pa yan eh, di ba, tayo Attorney? dyan? Alam na rin nila yan. Oo. Sayang yung airtime eh. Pero alam na rin nila. Alam nila yung kalakaran dyan. Opo. And that has to stop. Yes. Diba? Alam nyo, kung hindi Kabukingan? hindi nagkaroon ng mga baha, yung booking, Yes. may nakaabang na naman ng multi-billion peso para sa flood control project Wow. na naman sa 2026 budget. Oo So, nga ibig eh. sabihin talagang hindi madadala itong mga to. Meron ng intensyon na pagkakitaan ulit itong mga pinagkakakitaan nila. Opo. Di ba? Opo. May intention na sila because there's already a proposed budget there.
Yes, tama po kayo. Nagka-bookingan. Di ba? Wala na. Oo. So, pagka paano yan? Wala tayong budget sa flood control. Magtiis na lang kayo dyan sa baha. Wow! Tama. Nila. Hindi, attorney, siguro diba? manawagan tayo tungkol dyan sa back yan job. ang sinasabi namin na Yung back job. i-back job nyo yan. I-back job nyo yan. Nasa inyo na yung pera. Bayad na kayo eh. Yan. Diba? Maganda Gawin yan. nyo yan. Oo. Oh. Gawin nyo yan kaagad. I really don't know why wala pa. It's just a matter of, kunyari, I will not mention names, but if you have the authority already, gawin mo yan. Ba't di mo ginagawa? Pag hindi mo magawa yan, pagagawa namin, pero yung bayad niyan sa'yo. I-refund. Oo. Pwede. Attorney, pwede ba tayo manawagan kay Secretary Vince Dizon dyan sa DPWH? Kasi siya na po ang may hawak, di po ba? Manawagan tayo sa kanya na yun ang gawin niya sana na i-back job niya the soonest the possible kasi nga po nangangamba na naman ang mga netizen natin, ang kababayan natin na bahaing muli at mangyari uli ito. Mahirap na. Baka mahirap sabihin, na? Tinuturuan pa natin sila. Let them do so what question they lang think naman. is correct. Sila na lang kung ano yung sa tingin nila dapat at then do what they think is right. Hayaan na natin sila. Basta tayo as netizens, meron din tayong dapat gawin. Dahil kung wala tayong gagawin dito, ang mga karaniwan tao naman ang na-prejudice. Di ba? Opo. So, kung gagawin nila yung ating suggestion, then good. Kung hindi naman, then we will go to another forum. Like, yun nga, yung final namin sa Supreme Court. Maraming salamat, Attorney Inton. Apo, salamat po. Yan, mabuhay po kayo. Maraming salamat po kay Attorney Ariel Inton. Naku, thank you so much. Alam nyo, very clever ho yung kanyang sinabi at talagang nakakatuwa rin. Mamaya babalik natin si Lando Marquez after ng ilang paalala natin mula sa himpilan. But samantala, tiniyak na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na hindi na magiging malaki ang epekto sa public mobility ang nakatakdang transport strike ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston sa Huwebes, Setyembre 18, 2025. Ayon sa ahensya, handa ang mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Transportation, DOTR, Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, at mga lokal na pamahalaan upang magpatupad ng contingency measures biglang pagtugon sa posibleng abala ng nasabing strike sa mga pasahero at kawawa ang mga no work, no pay. Yan. Kaugnay nito, sinabi na LTFRB na magkakaroon din ng libreng sakayang pamalaan upang matugunan ang magiging epekto sa mga commuter. Magkakaroon din nila ng mga alternatibong ruta para maiwasan ang pagsikip ng daloy ng trapiko. Samantala, nanawagan naman ang ahensya ng mga transport group na magkaroon ng dialogo sa paglulunsad ng mga kilos protesta upang maiwasan ang abala sa publiko. At syempre mga kaibigan, pansamantala, time check muna tayo. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Dito pa rin sa Yes Yes Show Topacio. Yes Yes Show. Yan. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:45 ng umaga. Okay, Yes Yes Show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:47 ng umaga sa ating huling yugto ng programa ito. Pagbati mo na pinapaabot natin live kay Zoren Langing, Louis Santos, Esme Alviar, hi, mula dyan sa salamat po. Robert Ramirez, yan. Wag daw tayong mag-alala. Ayan. Dahil may pag-asa po ang ating bansa. Albert Matanglawin, watching from South Cotabato. Emeline Daul, ayan, Esma D, yan. Good morning, Attorney Topacio, Ma'am Juby, watching from Saudi Arabia. Ay, mabuhay po kayo. Arto Badelies, yan, hello po, magandang umaga, Attorney Topacio and Juby, always watching from OFW ng Poland. Arthur Badelies, ay, mabuhay po kayo mga kapatid. Alam nyo, kayo po ang aming pag-asa. Yan, dito sa bayan. Shout out din kay Attorney Topacio, syempre,
mula kay Florante Sarmiento. Yan. Florante Sarmiento yan. Naku, nawawala. Alam nyo guys, napakahirap ng cellphone na ganito. Anyway, bago natin, mabuhay po kayong lahat po na nanonood ng live ngayon. Maraming salamat. Okay, balik natin si Calando Marquez, ang LTOP President. Magandang umaga uli, Calando. Oh, my goodness. Ayan. Ayan. Hintayin natin, no? Para nasa linya na ba si Calando Marquez? Okay. Aha. At syempre, pagbati pinapaabot natin kay Mike. Ayan, Angeles and family. Mabuhay po kayong lahat, mga kaibigan. Kasi alam nyo, ay napakaswerte ho natin kapag kayo po ay nandiyan dyan. Yan. Lahat ng mga mag-asawa, talagang kailangan talaga magtiwala lang daw. Sabi nga po. Ayan, nasa linya na si Calando Marquez, National President ng LTOP. Mabuhay ka, Calando. Ay, mabuhay ka, Ma'am Joby, at maraming salamat. At gusto lang natin kasing tanungin. Unang-una sa aking paniniwala, dahil galing naman tayo sa gobyerno, dati naman tayong kinatawan ng transportasyon sa road board, hindi naman pwedeng bayaran ng mga project sa gobyerno na walang clearance, walang inspection certificate galing sa COA. Na itong kuha na ito, walang ginawa, kundi ako mismo personal ko ito. Marami pong mga matitino, magagaling na taga-COA. Pero itong magnanakaw na ito yung nagtuturo kung paano magnakaw. Diyan sa gobyerno. Ganun po. Opo, alam natin po yan. Kaya nga dyan ay pag may pumasok na COA sa isang departamento, mayroon daw dyan pasalubong dahil yan ay rekomendasyon yan ni Commissioner at request naman yan ng isang sekretary. Pero Calando, okay. Anyway, problema na talaga, nandyan na di ba? So ano po ba ang mas mairerekomenda ho ninyo sa pagkakataong ito dahil ang dami yung investigasyon, ang dami hong mga kung anong mga grupo na nag-iimbestiga. Paano ba tayo makakatulong rito kasi nga po nangyayari na uubos na yung panahon natin, oras natin, 'di ba? Sa kasi 2026 na ho next year. Kawawa naman po yung mga mababaha na namang muli. Alam mo, tama yung napakinggan ko na sinabi ni Attorney Hinton. Ni Attorney Hinton. Yes. At yun din po yung sinabi ng isang mambabatas na kailangan ay balikan nila para yun nga, ikinumpira nga ni Attorney Hinton yung pag nagpagawa ka ng kotse mo at hindi maganda, nasira ulit. May warranty. Di balik mo ulit sa manggagawa, back job, di ba? Correct. Wala ka nang gagastusin dahil nga hindi ginawa yung tama. Kaya dito naman sa sinasabi ko, Ma'am Joby. Opo. Hindi kasi yan makasingil ang isang kontraktor kung hindi dapat yan inspeksyonin at permahan, bigyan ng clearance ng COA para makakulikta po doon sa land bank. Binigyan nila ng clearance kahit ghost project yan dahil kasama nga sila sa pagnanakaw ng mga yan. Kaya dapat lang kami po, talagang ang rekomendasyon natin dyan ay imbestigahan lahat, hindi lang po dyan sa public works, Ma'am Joby. Opo. Marami pong departamento na gumagawa niyan. Tanungin nyo na lang nila dahil sila nag-imbestiga. Si Mr. Diskaya, hindi lang sa public works yan kumukontrata. Mayroon po diyan sa sa PNP. Mayroon diyan sa DA. Marami yung kontrata niyan dahil nga itong Diskaya nito na nagsasabihin pa na magiging star witness. Talagang yan ibalik mo na tama yung sinabi ni Secretary Boying Remulla. Ibalik niya muna yung ninakaw niya bago siya maging star witness. Di ba? Opo. Pero mo, mamumuhay kagaya ng isang kongresista. Nagluluho, na gumagastos ng daan-daan libo para lang ma-date niya yung kanyang mga klase. Saan niya pa kinuha yung pera niya? Estudyante po yan. Hindi natin hinahamak dahil nga estudyante, wala siyang kalam-alam. Pero, di ba nakakalata yung pamumuhay niya na marangya na gano'n? Gumagastos ng 700,000, 7 lang sila na kumain. Gano'n ang kinain nila. Yun nga po, nakakalungkot Calando. But anyway, tayo naman talagang nanghihinayang tayo pero wala naman tayong magawa. Hindi atin yun, di ba?
Hindi wala tayong magawa, Ma'am Joby, mali yun. Paano Kailangan may magawa tayo, panagutin natin ang mga magnanakaw. Kaya po kami, sa darating na Biyernes po, ay mayroon kaming rally na gagawin sa Biyernes po. Okay. Diyan sa Welcome Rotonda at pag-uusapan namin, iayos pa namin bukas. At saka sa darating na 21, sasama na kami doon sa nationwide rally sa Okay. ating martial law declaration. Dahil nga talagang kami hindi na makapagtiis dahil nga kami sa transportasyon. Hindi nga kami sinasama sa pundo dyan pero kami nagsiservisyo sa mga trabahador na bumubuhay ng ekonomiya at nagbabayad kami ng buwis sa aming ginagamit na krudo, spare part, langis, baterya, gulong, lahat ho. Ayan. Pero sinasabi nila na wala kaming budget. Para talagang harap-harapan, niluloko kami. Binababoy na nila ang transportasyon sa Pilipinas. Itong mga kongresista na mga mandarambong na magnanakaw. Yan na. Okay, Kalando, maraming salamat. Laki naman ng tiwala ko sa iyo dahil may tiwala. Alam mo, minsan tayo, no, yung feeling natin Maraming wala salamat, tayo. Ma'am Jovi. Opo, salamat po, Kalando, ha. Thank you so much. Okay, yan po si Kalando Marquez, ang presidente po ng LTOP. Alam nyo, tama naman ho talaga siya. Ako naman, sinasabi ko wala akong magawa dahil yun po yung kasalukuyan nararamdaman ko, parang wala akong magagawa. Pero sa pamamagitan din ng ating pagbibigay ng impormasyon sa lahat ng mga kababayan natin, kung paano tayo magtulong-tulong. Ito nga, nagtulong-tulong na nga po ang mga may pakialam. Yan, sila po yung magkakaroon ng protesta o sabihin na natin peace rally, di ba? Sa kanilang, naayon sa kanilang mga schedule. But anyway, thank you so much, Kalando, at pinagpala rin ako na nakilala kita. Okay. At syempre mga kaibigan, alam nyo ho, marami ho akong nais maimbitahan, pero isa lamang tong The Flippers, maimbitahan ho natin ito. Ang tabayanan nyo guys, no, ang Flippers po, sila po ang nagpasikat ng kantang Buhay Musikero, Habang May Buhay, Minsan Pa, Sa Bawat Sandali, I'll Face Tomorrow, Hindi Ako Iiyak, and the iconic song Pangako. Yan ang new single, Sexing Chikas. Yan. The Flippers po, darating po sila from Cebu City by September 29. Kaya ho, wag kayong mag-alala. Meron ho tayong ilang mga bisita na mula sa malayo. At hindi lang po yan, by Tuesday, bukas, ay meron tayong bisita rin pero hindi ko pa na-update tong mga to. Kailangan matawagan muna natin uli. At para naman ho, mabago-bago naman yung ihip ng hangin. Alam niyo naman, marami ho talagang mga sabi nga bayaning buhay, no, na dapat intindihin din po natin. Sa ngalan po ni Atty. Topacio. At kita nyo hanggang ngayon, no, ay lumabas yung mga comments po ninyo. So wala akong mabasa. Pasensya na po kayo, ha. Baka kala nyo hindi ko lang kayo binabasa. But anyway, salamat po kay Atty. Jess Paredes. Mabuhay po kayo. Kaya lahat ng mga atleta, yan, nasa ultra po kami para huminsan mag-warm up dun sa mga nais naming sports, di ba? At yung mga kaibigan natin sa sports, lalo na si Emerson Obiena, ang ama ni EJ Obiena. Alam niyo naman tong mag-ama na to nagtatagisan ng galing, di ba, sa pole vaulter. At of course, sila po ay tinanghal ng mga winner sa kanya-kanyang mga larangan. At hindi lang po yan, mabuhay po ang lahat ng mga friendship natin, lalong-lalo na. Ito nga po, pinalawig pa ng Department of Transportations ang kontrata ng Japanese firm na Sumitomo Corporation para sa rehabilitation at maintenance ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Yan. At ayon sa DOTR, layon ng 2-year extension na tiyakin ang efficiency at sustainable operations ng mga rail system. Kabilang narito ang system upgrade and repairs, pati na ang operational ng MRT3. Nilagdaan ang kasunduan ni na Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at ng Corporate Head ng General Manager ng Sumitomo Corporation na si Takeshi Noguchi, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat at antabayanan nyo ang susunod na programa, ang Balitang Bayan
with Boss Drew Nasino. At salamat po sa buong produksyon ng DWIZ Aliw Channel 23. Alam nyo na po, sila po ang mga buhay na bayani natin dito na dapat pong ikarangal natin. Yan. Salamat kay Sir AC High, sa lahat po ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Mabuhay po kayo. Ipagpatuloy po ninyo kung ano ang tingin ninyong tama na may basbas ng mahal na Panginoon. Muli po, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman nagsasabing sana po ay huwag kayong susuko sa inyong mga inaakalang tama na ginagawa at huwag po tayong mag-isip na ikasasakit ng ibang tao kung kayo po ay nais magpahayag ng damdamin, wag po kayong mananakit. Yun lang po ang pakiusap natin. Muli po, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman dito sa Yes Yes Yo Topacio. I love you all, guys. Thank you! Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang